SSS Pensioner Savings Account ng Metrobank. Paano nga ba makakuha nito at ano yung mga dapat nating malaman bago nga mag-open nito? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Maraming savings account ang ina-offer ng Metrobank. Merong regular savings account, merong passbook account, at marami pang iba dito. Halos lahat ng ito ay kailangan i-open sa branch mismo kasama na yung SSS Pensioner Savings Account. Maliban na lamang dito sa e-savings account kung saan pwede siyang i-open gamit yung phone. Pero kung sakaling SSS Pensioner Savings Account yung kailangan mo o nakakakuha ka ng pensyon or retirement mula sa SSS, ito yung kailangan i-open. Again, hindi ito pwedeng online, kailangan gawin siya sa branch at may mga requirements na kailangan dalhin bago nga pumunta doon. Ang ilan sa mga requirements ay kailangan ng one valid ID. Ano yung ID na tinatanggap nila? Pwedeng national ID o yung senior citizen ID, tinatanggap yan. Isa lang ang kailangan, pero kung meron pa kayong ibang ID katulad ng sa SSS, GSIS, Voters ID, maganda na dalhin nyo na rin iyon. Original ang kailangan at personal ang pag-apply. So, ang gagawin ninyo bago pumunta sa pinakamalapit na branch ng Metrobank para mag-open ng SSS Pensioner Savings Account, mag-ready na rin ng 100 pesos. Yun yung requirement o yun yung initial deposit maging yung maintaining balance. Ibig sabihin, pag maintaining, hindi dapat bababa sa 100 pesos yung laman ng bank account. Or else, magkakaroon ng deduction or ng penalty at ibabawas ang 300 pesos sa bank account mo. At katulad ng sabi dito, for security purposes, yung pensioner lang ang pwedeng mag-open at gumamit ng pension savings account. Kung sakaling nahihirapan mag-open ng bank account, maganda na magpasama para pwede din kayong i-assist kasi mag-fill out din kayo ng mga form doon. Isa sa pwede niyong fill upan na form ay yung customer information form kung saan hihingin yung cellphone number ninyo maging email address. Itong form na to ay tungkol sa inyo o dun sa pensioner at dapat yung cellphone at email address ay updated at na-open nyo yun. Magkakaroon kasi ng mga authentication or notification updates ipapadala either via email or cellphone number. So kung meron ka ng 100 pesos, meron ka na ng valid ID, yung original, pumunta na nga sa pinakamalapit na branch ng Metrobank, sabihin lang sa guard na kailangan niya mag-open ng SSS Pensioner Savings Account para mabigyan kayo ng number or pwede kayo ma-prioritize na din. At dahil SSS Pensioner Savings Account to, yung pensyon niya sa SSS, pwedeng matransfer dito basta i-enroll nyo lang siya sa SSS account ninyo. Also, pwede rin ito makareceive ng ibang perang padala. Ibig sabihin, hindi lang sa SSS pwede manggaling yung pera. Kung may ibang tao na gustong mag-transfer ng pera sa inyo, pwede nyong gamitin itong bank account na ito. Katulad ng sabi natin kanina, direct pension credit, pwedeng gamitin for SSS pension, maliit lang yung balance na nire-require, dapat hindi bababa sa 100 pesos. Madali lang tong i-open basta meron kayo nung ID ninyo. At pwede rin siyang i-enroll sa app. Ano ibig sabihin nung sa app? Kapag meron na kayo ng Metrobank Pensioner Savings Account, pwede nyong i-enroll yon sa app nila para makita ninyo kung pumapasok ba talaga yung perang inaasahan ninyo. Mapa-SSS man yan o sa ibang tao. Makikita nyo yung balance dyan, yung history ng paglipat ng pera, ibig sabihin kada buwan ba may pumapasok na pera, at pwede nyo pang magamit yung iba't ibang features na meron dito sa app. Madali lang siyang gawin, free lang din, meron din kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. And lastly, kapag nag-open kayo ng SSS Pensioner Savings Account, may kasama na rin itong pwedeng debit card na pwedeng pang-withdraw or passbook accounts. So, yun yung mga dapat nating malaman. Pwede na kayo pumunta sa Metrobank branch basta meron na kayo ng mga requirements. Mag-fill out ng form doon at ipipresent na rin yung mga kailangan katulad ng valid ID, yung initial deposit, at tandaan yung valid ID ay dapat original copy at meron kayong pirma doon. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!